tingin niyo ba medyo naging friendly yung ilang mga senador diyan sa pagtatanong dito kay dating Pangulong Duterte? I know there's interparliamentary courtesy and I won't blame you for mentioning that. Pero kasi kanina rin, nung pinapakinggan ko yung sinasabi ng ilang mga senador, binabanatan din naman yung Quadcom eh. Di ba may reference dun sa paraan ng pagtatanong dun sa inyo. So I want to get your honest impression while you were listening or watching it. Well, kapag ikaw na-imbestigahan, talagang dapat you're not taking part of it. Kung ikaw yung center of the accusation, di ba? But of course, they are members of the Senate and nobody can prevent them. Wala naman sa rules yun eh. So, it's more of a moral obligation on the part of the parliamentarians, no? Iba nga, nagre-resign pa kapag mabigat yung mga accusations eh. Iba, nagpapakamatay pa sa Japan, di ba? Pero sa atin, hindi eh. Yung mga nilulunok na lamang yung kapal ng muka. Kaya nagsabi niya na. Hindi kasi pare, nakakasakit na ng loob eh. Gagawa sila ng gano'n tapos maling-mali pa. Di ba sana kung yung mga tinatawag nilang mga resource person kumbaga, di ba yung authentic nanggaling talaga doon sa tunay na pangyayari kasi ang dami namang nag-witness doon nung conversation na hindi namin tao hindi namin tao. Lawyers pa ng mga nila hindi ko nga kilala yung pangalan ng lawyer Attorney Victor lang pagkakakilala ko yun na natatandaan ko si Attorney Victor saka si nakalimutan ko isa yung isang lawyer. So pero dito kasi I remember nung huli nating pag-uusap, Congressman, di ba napag-usap na itanong ko sa inyo yung idea na baka itong Senate hearing maging sagot lang, di ba? Parang gamitin na plataforma para sumagot with a friendly environment si dating Pangulong Rodrigo Duterte, tapos sina Bato at sina Bongo. Na honestly, ganun yung nangyari. Di ba? Nagkaroon sila ng platform. Tapos maraming tanong na I suppose hindi masyadong naitanong na maayos, di ba? So parang nangyari, dito sila sumagot doon sa mga akusasyong galing sa Quadcom. So, anong gagawin nyo ngayon with that scenario? Let the people, let the people have their own discussion on the matter that happened doon sa Senado. Kasi dito sa amin, nakikita naman natin the act of the people about the investigation is talagang makikita na ng fairness. Di ba nakikita natin na kapag talagang merong pang-aabuso doon sa mga pinag-uusapan namin, kino-correct namin. Tapos ako, I think yung style naman ng Senado, may kanya-kanyang texture ng mga senador doon they are running for national election and very crucial sa kanila yung iba-ibang mga parte ng Mindanao, which our former president is still popular. So most likely, they're thinking about their chances in the 2025 election, while we, the Congress, we really don't care about yung mga geographical consideration. Wala kaming ganyan. Kasi sa amin, hindi naman kami naapektuhan ng ganito dahil maliit lamang yung aming area. But of course, the senator, if they are really true to their oath, magiging transparent sa kanilang investigasyon, people will see it. So, I think the people will decide on this. Ito, with what you heard and saw dito sa Senate, kayo ba personally, would you push for another Quadcom hearing bago yung undas po? Naku, baka hindi na muna, Christian, kasi nga. Oo, kasi yung ang daming baha pa sa amin. Diretso yung tulong namin sa ngayon yung mga nag-i-stay sa lake. Kasi talagang lampas tao pa. At ito pa yung aming binibigyan ng pansin, yung mga nasasakupan namin. And that's the reason why we decided not to hold any Quadcom hearing muna. Saka na namin gagawin. Pero definitely magkakaroon pa ng pagpapatuloy ng Quadcom hearing. At liliwanag yan yung kay Grijaldo. Magkakaroon ng liwanag yan. Dahil he cannot deny that he was there in our meeting. And unfortunately, talagang walang nasabi si Chairman during that time. And I think that's because of him. Eto, Kong, bago tayo magtapos. Sabi nyo kanina, malaking insulto naman sa Quadcom yan kung hindi magpakita si Duterte sa inyo, pero humarap siya dun sa Senado. Pero kanina, I don't know whether this was, I think hindi naman siguro na surpresa yung marami, no?
Pero nandun pa rin kasi institusyon ng Senado eh. Nadinig natin din yung sangkatutak na mura. Puro PI ni Duterte na kaisa-isang senador lang nag-call out sa kanya. Pero it took a while before she actually did so, si Senator Risa Ontiveros. Eh, paano kung gawin din niya yan sa House? Kumbaga putang-puging kayo ng pagmumura. I will never allow it. I will never allow it. And I will move that siguro, let him go. Let him go. I mean, huwag na lang natin siyang pagsalitain. If he's going to utter words like that we heard in the Senate. Ako personally, I don't know about the other members, but I'm pretty sure all of amin na kapag ginawa niya yon at patuloy na pampabastos sa institusyon, huwag na lang po natin siyang pagsalitain. Kasi po, that will form part of the record eh. Imagine, Christian, pagbasa ng mga susunod na mga congressman o mga senador sa ating bansa, makikita nila kung at yung mga pagmumura na naandun sa record, that will form part of our history. And nothing stand about it. Walang tumayo kundi isang babae. The last man is standing is a woman. And I mean prudence dictates prudent dictates na dapat naman po huwag na tayo galang tayong mga congressman o kaya mga senador. Pero yung institusyon po mawawala tayo, andyan pa rin yan. Yun na lang pagrespeto, di ba? Kasi alam nyo, nasanay tayo nung panahon siya presidente, binoto na natin siya eh. And we have to bear with it, di ba? If not to use the word supper, we have to bear with it na mura ang inabot natin ng mga panahon yon. But this time na ordinary na lang sa citizen, what will prevent other resource persons to make mura? Doon sa Congress, kung si Leila de Lima nagmura, sabi niya, papatayin ko kayo mga di ba parang, ano yun? Laging palengke na tayo. Hindi pa pwede hindi pa pwede protect the institution. Tsaka yung napansin ko kanina, yung he was actually dominating the discussion. Parang masyadong malaki yung espasyo na binigay para sa kanya. And he was actually talking over a lot of senators, no? Hindi lang si Senator Risa Ontiveros. Sa inyo ba, sa Quadcom, kung sakaling mong sumipot siya, papayagan nyo ba yung ganong attitude? I think hindi mangyayari sa amin yan. The chairman, these are all respected chairperson, and the members who are member of the Quadcom will never allow things to happen like that. Kasi nga masyadong kami I think we have to treat him as an ordinary person. Otherwise, makikita nila yung bias eh. And the people are expecting to be impartial. Hindi tayo pwede dito na ihina-hina dahil mayroong personality si former president na gano'n. I think time have changed eh. Iba na po yung panahon ngayon eh. Hindi na po panahon ni former president ngayon. And we have to realize that yung decent conversation must be returned to a normal level. Marami ng mga Gen Z, yung mga kabataan ngayon na nanonood sa atin, and yung napanood nila medyo nakaka-shock yun. Nadidinig nila yung mga ganong klase ng mga pagmumura. Nung panahon siya yung presidente, siguro marami po ang pumapalakpak, marami natutuwa dahil siya po ang presidente at sinasabi niyo, but this time na hindi na po siya, I think it's high time to refrain from doing that. Ito my final question. Sinasabi niyo, he would be treated as a normal citizen. Di ba contemptible yung mga ganyang attitude, yung pagmumura, talking over the members of the panel, di ba? Yung mga ganyang kabastusan ba? Di ba contemptible yan? And you have the power to cite him for contempt. Yeah, I think we don't have to go to that level. You know why? Nagsalita sa Senado eh. And that's the reason why I watch. If ever that things have been already said sa Senado, what else is there to ask? It's better to let him go. Di ba? Pagpunta niya doon, tanongin natin sa mga bagay na hindi natatanong, at kung makakatikim tayo ng mura, ano lang natin siya? Let him go na lang. But that is me. I cannot say
na ganun din ang gusto ng ibang members at ng mga chairman. Hindi ko alam. But ako, I'm talking about myself.